bilang isang tao na nabubuhay sa planetang ito at bilang isang human being na nabubuhay at gumagalaw sa mundo na aking ginagalawan o sa mundo na ating ginagalawan. Ako ay tutol na tutol sa bagong batas na ipinanukala ng gobernador ng Arizona sa state na kanyang pinamumunuan. Nag-apply sila ng martial law-like system sa Arizona na nagbibigay ng kapangyarihan sa kapulisan na i-check o questionin ang mga taong kanilang pinaghihinalaan na undocumented o illegal aliens sa state ng Arizona. Para sa akin, ito ay isang malaking kabaliwan. Ito ay parang isang kamay na bakal o iron curtain na in-apply sa state ng Arizona. Sigurado dyan, 100% na tiyak ako na tataas ang exploitation sa Arizona, tataas ang mga kaso ng human rights sa Arizona. Siguradong sigurado rin ako na abusuhin ng kapulisan ang kanilang kapangyarihan sa state ng Arizona. Inuulit ko, ang bagong batas na ito ay isang malaking kabaliwan. So syempre, alam naman nating lahat na ang main target ay ang mga illegal aliens o undocumented aliens sa state ng Arizona. So halimbawa ako, meron akong kayumangging balat o meron akong brown skin. So ang dapat bang gawin ko ay lagi kong dali ng aking proof of citizenship? Dahil anytime, any day na pag lumabas ako, pwede ako mapagtripan ng pulis o pwede akong pagsuspetsahan ng pulis na ako pala ay isang illegal alien sa paningin niya. So, lalabas ako, bibili ako ng ice cream, bibili ako ng pagkain. Dapat pala akong maging maingat. Dahil pwede akong pagsuspetsahan ng pulis na ako ay undocumented alien. So, ganun ba ang mangyayari? Ito ay isang malaking kabaliwan. Ito ay isang parang martial law na in-apply sa state ng Arizona. Ito ay masyadong unhuman at malinaw na nilalabag nila ang human rights sa bansang ito. So ano mangyayari pagkatapos ng Arizona? Susunod na ang California, susunod ang Texas, susunod na ang ibang states sa batas o sa klase ng batas na ipinanukala sa Arizona. Pag nangyari yon, America will be in deep shit. Siguradong lalong babagsak ang economy ng Amerika. Siguradong gugulo sa bansang Amerika na magulo na nga. Ang immigration problem na nangyayari sa bansang ito ay pananagutan ng federal government. Ito ay sinasakop ng federal law. Walang karapatan ng state of Arizona na magpanukala ng sarili nilang batas kapag immigration ang pinag-uusapan. Hindi masosolusyonan ng bagong batas na in-apply sa Arizona ang immigration problem sa bansang ito. Oo, aminado naman tayo lahat na malaki ang problema natin sa border between the US and Mexico. Dahil nga naman ginagawang gateway ng mga drug cartels, ng mga drug mafia, ang Arizona, ang Texas, ang California, para sa kanilang masamang gawain. At hindi lang ito usapin ng drugs, kundi pati na rin ang human trafficking at human smuggling. Pero hindi masosolusyonan ng isa pang pagkakamali ang isa ng pagkakamali. Sa bagong batas na in-apply nila sa Arizona, lalo lamang lalaki ang gap between the Hispanic and the white people. Lalo lamang hindi magtitiwala ang mga tao sa kapulisan. Lalo lamang tataas ang tensyon sa pagitan ng mga ordinaryong sibilyan at sa mga empleyado ng pamahalaan. Hindi ito tama.
ang bagong batas na in-apply sa Arizona ay isang malaking pagkakamali. So alam naman nating lahat na napakalaki ng problema sa border between the US and Latin America o ng Mexico. So, ang solusyon dyan, bakit hindi tayo magtayo ng pader, parang Great Wall of China, sa pagitan ng US at ng Mexico o ng Latin America? Magkano bang bilyong-bilyong dolyar ang ginagastos ng ating pamahalaan para sa gera sa Iraq, sa Afghanistan? Di ba? Ako bilang isang taxpayer, ikaw bilang isang taxpayer, meron tayong karapatan na sumigaw o isigaw ang ating nararamdaman, ang ating opinion. So, bakit hindi na lang magtayo ng pader na parang Great Wall of China sa border ng Amerika at Mexico? Total, bilyong-bilyong dolyar naman ang ginagastos ng pamahalaan para sa ano? Para saan, di ba? Para sa mga colonies ng Amerika? Para lalo nilang mapalakas ang military might power ng Amerika sa ibang bansa? So malaki na ang problema natin dito sa sarili nating bansa, sa Amerika. So bakit hindi natin ito solusyonan? Imbis na tinatapon natin ang bilyong-bilyong dolyar overseas, pondohan natin muna ang sarili nating bakuran. Kung talagang malaki ang problema natin sa border, pondohan natin to. Gawan natin ng solusyon. Magtayo tayo ng Great Wall sa border o sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Mexico. O kaya alam mo, yung mga sundalong yan na nasa Afghanistan, nasa Iraq, at saan mang panig ng mundo, bakit hindi sila papaligin dito at idestino sila sa border ng Amerika at Mexico, lalong-lalo na sa Arizona? Ilang daang libo pa ang naka-assign sa ibang bansa. So bakit hindi natin sila dalhin dito? Diba? So parang napaka-imposibleng isipin na papostehin mo ang mga sundalo ng Amerika dahil napakalaki at napakalawak ng lupain ng bansang Amerika. Sukatin mo na nga lang kung gaano kalaki ang Texas at Arizona, parang dalawang bansa na ito. Pero bakit imposible, di ba? Sa buong panig ng mundo nakakalat ang mga sundalo ng Amerika para pangalagaan ang interes ng gobyerno ng bansang ito. Di ba? So kung iisipin mo, parang imposible nga yun pero nangyayari, di ba? Sa lahat ng kontinente sa planetang ito, nakakalat ang mga tauhan ng gobyerno ng Amerika para nga naman pangalaga ng kanilang mga interes. So bakit hindi natin gawin yun sa sarili nating bansa dito sa Amerika? Bakit hindi natin protektahan ang border natin? Unahin muna natin ang ating home front bago ang ating interes sa ibang bansa. Diba? So hindi ito imposible. So ulitin ko, yung bagong batas na ipinanukala sa state ng Arizona ay isang malaking kahibangan.